Sinasabing alas ng Pilipinas laban po sa China gagamitin na nga ba ng ating pamahalaan o ni Bongbong Marcos mga sangkay laban po sa China? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng mga solid sangkay na andito po ngayon mga sangkay. Pag-usapan mo natin itong alas ng Pilipinas laban po sa China kasi alam niyo mga sangkay, umuugong po talaga ang sinasabing possible war ng Pilipinas against China. And of course, kasama daw po ng Pilipinas, backup daw po ng Pilipinas ang iba pang mga bansa. Well, alamin po natin mga sangkay kung anong alas ng Pilipinas na sinasabi na pwedeng magamit laban po sa China. Bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.23 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman isubscribe niyo po ito. Makikita niyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin niyo lamang po yan, tapos i-click niyo yung bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito, pag-usapan na po natin, mga sangkay. Ang alas na sinasabi ng Pilipinas ay itong sinasabing Mutual Defense Treaty. Walang iba kundi ang Pilipinas. Kumbaga para po itong buzzer button na pag pinindot po yan, okay? Pag pinindot po yan mga sangkay, doon na mangyayari ang pag-rest back ng Amerika sa Pilipinas laban po sa China. Okay, tingnan po natin ang balitang to. Ngayong gabi, nilinaw ng Malacanang na hindi nito hihilingin ang pagpasok ng Amerika sa nangyaring gulo sa Ayungin Shoal. Noong resupply mission para sa BRP Sierra Madre nitong Lunes lamang, kinuyog ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Philippine Navy. Pinagsisira ang mga barko ng Pilipinas, binasag ang equipment at kinumpiska ang mga baril ng ating Navy. Isang Navy Commando ng Pilipinas ang malubhang nasugatan sa pinakamalalang insidente sa pagitan po ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Okay. So, ayan mga sangkay, kalat na kalat po yan, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Itong ginawa ng China. So, ito na po yung pinakamalala. Ngayon, napag-uusapan na po, kahit po yung mga common Filipino, mga kababayan po natin, pinag-uusapan po itong digmaan. Okay, at, syempre, may tinatawag po tayong Mutual Defense Treaty. Ito po, yung mga eksperto pagdating po sa kalagayan ng ating bansa when it comes to our national security. Ito po yung kanilang nakikitang alas. Ito pong Mutual Defense Treaty natin. Okay? Sa Amerika. Na at any moment, kapag may nangyaring hindi maganda talaga, na malubhana, pwede po yan sabi po nila, gamitin mga sangkay ng agaran at doon re-rest back po yung mga Amerikanong sundalo. So, ang tanong, gagamitin na nga ba? Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang nangyaring karahasan sa Ayungin Shoal noong Lunes ay matuturing lamang na hindi pagkakaunawaan o kaya'y aksidente. Alam niyo mga sangkay, nangyari na rin po ito doon sa border ng India at China na kung saan nagkaroon po ng matinding gulo doon ang mga kasundaluhan nila. Mas malala pa po dito mga sangkay. Kaya nga lang, ang maganda doon, hindi po umabot sa digmaan. No? Pero dito, nagiging usap-usapan na baka umabot po tayo sa digmaan, mga sangkay, kung sakaling hindi po ito mapipigilan. Hindi pa raw handa ang Pilipinas na ituring itong armadong pag-atake kung saan maaaring i-invoke ng Pilipinas ang RP-US Mutual Defense Treaty. Yun. Sa 1951 Mutual Defense Treaty kasi, nangako ang Pilipinas at ang Amerika na sabay nitong haharapin ang anumang armadong pag-atake ng naayon sa kani-kanilang mga proseso. Okay. Ayan mga sangkay, kapag pinindot na po itong Mutual Defense Treaty, o invoke na po yan, ang mangyayari mga sangkay, itong dalawang bansa magtutulungan sa mga operasyon, any movement ng isang bansa, like for example, ang Pilipinas na nasa bingit ng matinding problema ngayon, mga sangkay, ang Amerika ay makakasama ng Pilipinas. Sa madaling sabi, since ang problema ay nandito sa ating bansa, sa West Philippine Sea, sa bakuran po natin mangyayari ang battlefield. And then,
Kung tatanungin ko kayo, ready ba kayo mga sangkay na maging battlefield ang Pilipinas just in case sa mangyayaring digmaan? Pero ayon sa mga eksperto, ang nangyari ng Lunes ay pasok na sa bagong definisyon ng US ng armed attack. At dahil dito, pwede nang i-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty para may restback na mula sa Amerika. Pero bakit lubhang maingat ang Malacanang at tinawag pa itong aksidente? Okay, halos karamihan po talaga ng mga expert, mga analysis ng mga eksperto, sinasabi po nila mga sangkay na yung ginawa ng China nakaraang araw ay pasok na po para po ipatupad itong Mutual Defense Treaty. Kasi matindi na daw po yan mga sangkay. So, pasok na. Pero yung Malacanang kasi, masyado pong maingat sila dito kasi ang pinipigilan po nila dito yung war na magdulot po tayo ng isang malaking digmaan at hindi po natin kaya ito sapagkat itong China ay napakalaking bansa at ang isa sa iniisip natin, kaya ba talagang tumulong ng Amerika? I mean, itong Mutual Defense Treaty nga ba ay magtutulak sa lahat ng mga Amerikanong sundalo na palaga ng China? Dahil kung hindi, mga sangkay, baka magaya lamang po tayo sa Ukraine, di ba? Wala pang malinaw na sagot yan. Pero kailangan po din nating maintindihan na malaki ang implikasyon kung ipapasok na natin ang Amerika sa gulong ito Yan na. sa agarang pag-i-invoke ng MDT. Unang-una, Eto, pakinggan po natin na mabuti mga sangkay para mas maintindihan po natin ano nga ba ang Mutual Defense Treaty, anong mangyayari. sadyang umiiwas ang Amerika sa tinatawag na mga sovereignty issues or disputes. Kaya hindi ito nakikialam basta-basta sa kung sino ang nagmamay-ari ng Spratly Islands. Nung dumalaw siya sa Pilipinas noong November 2011, ginitinoy Secretary of State Hillary Clinton na hindi manghihimasok ang US sa mga sovereignty claims. Pangalawa, gaya ng anumang bansa, uunahin po ng Amerika ang kanyang sariling interes at ang kanyang sariling constituency. Kahit makailang ulit magbigay ng ironclad guarantee ang US na Diba? Yun nga ang sinasabi po natin. Halimbawa na lang, bigla pong magkaroon ng pag-atake. Nakakasigurado ba tayo kahit ilang beses pa pong sinabi ng Amerika na ginagarantiya namin sa inyo na ang ating mga kasundaluhan ay magiging kaagapay nyo, magiging kasama nyo. Laging sinasabi, di ba? Lalo na po itong madalas nilang sinasabi na ironclad. Ibig sabihin talagang matibay. Kaya nga lang, uunahin pa rin ng US yung kanilang sariling kapakanan. Yung sarili nilang mga kasundaluhan, alangan naman, di ba? Ang hirap kasi na ito Baka mamaya kasi matulad po tayo sa Ukraine. Di ba, Ukraine? Alam niyo naman yung nangyari. Hindi naman talaga totally sumama ang Amerika. Ang nangyari lamang mga sangkay, nagbibigay lamang po sila ng mga suportang pinansyal. Pero yung actual na andun yung kanilang mga kasundaluhan, wala po, mga sangkay. So, yun pong tinutukoy natin. Talaga bang ang Amerika ay willing to help the Philippines kung sakaling magkaroon ng digmaan? Hindi lamang po pinansyal, kundi yung kanila mismo mga kasundaluhan. Suportan nito ang Pilipinas. Kailangan din tayong makasigurong papasok nga sila sa oras na hihilingin natin. Kung hindi, tayo lamang ay magmumukhang kaawa-awa. Yun yung punto, mga sangkay. Tayo ay magmumukhang kaawa-awa. Imagine ninyo, mga sangkay, kapag nag-umpisa yung gera na yan. Hindi ako naniniwala may kipaggera ang China kasi sayang po yung kanilang inumpisahan. Ang ganda-ganda na po yun ng mga syudad nila tapos mawawasak lang yan kapag nagkagera. Diba? Kaya nga po umiiwas sila sa Japan Nakaraan, mga sangkay, bumanat po yung Japan. May nagawa ba yung May nagawa ba yung China nung pinalayas po sila sa Senkaku Island? May nagawa ba ang China nung pinalayas din po sila ng mga warship sa Indian Ocean ng India? Wala. Hindi po sila pumasok sa mas matindi pang problema. Ngayon, eto, Pilipinas. Nung krisis din sa Scarborough Shoal noong 2012, sadyang hindi komportable ang US na bigla silang nakaladkad basta sa girian ng China at Pilipinas sa Scarborough.
Ginamit kasi ng Pilipinas ang isang Navy ship para manghuli ng mga Chinese na mga isda sa Scarborough, bagay na nagpataas ng tensyon doon po sa lugar. Ayon kay dating Chinese Vice Foreign Minister Hu Ying, halos sisihin pa ni U.S. Assistant Secretary of State Kurt Campbell ang Pilipinas dahil ito raw ang nagsimula ng gulo. At sa huli, ang U.S. ang nagsilbing mediator sa pagitan ng China at Pilipinas sa pagpapababa ng tensyon noong 2012. Ayon kay Hu Ying, pumayag ang Pilipinas sa suhestyon ni Campbell na tanggalin ang mga barko nito sa Scarborough Shoal. Pero anya, wala namang binigay na pangako ang China na gagawin din nila ito. Yun ang problema. Doon nakapasok yung China, mga sangkay. Usapan, tatanggalin po yung nangako po na tatanggalin yung mga vessel doon ng Pilipinas. Nung umalis yung Pilipinas, hindi umalis yung China, din doon tuloy pumasok, mga sangkay, yung mga Chinese. So hanggang ngayon, ayan na, nagkaroon na po sila ng kuta dyan. Kaya tayo po ang umalis at China yung nanatili doon. Oo, di ba? Ganun po ang nangyari. Di sana kung hindi umalis yung mga kasundaluhan natin dyan, wala po dyan ngayon yung China. Mahihirapan po sila. Hanggang ngayon. At sa huli, nakaiwas ang US sa gulo pero nawala naman sa atin ang Scarborough Shoal. Di ba? Sa madaling sabi, Amerika pala ang dahilan kung bakit nangyayari lahat ng to dyan. 'Di ba? Sila yung advice po nila eh. Ay nako. So ayan mga sangkay, yan po ang posibilidad na mangyayari. Itong alas nga ba ng Pilipinas na MDT ay talagang alas. Baka dalhin tayo niyan sa mas malaki pang problema. But then again, mga sangkay, ang interest pa rin po natin dito ay para po sa soberanya ng Pilipinas. Wala tayong kinakampihan sa China at Amerika. Yun lamang po, ang West Philippine Sea ay atin po talaga yan. So ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa nangyayaring gulo? Kayo ba, anong nakikita nyo sa Mutual Defense Treaty? Ito ba ay makakatulong sa Pilipinas o magpapahamak sa ating bansa? I-comment nyo po sa ibaba ng inyong mga opinion. At meron po akong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs po natin. So hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.